current price ng lakatan. Ako, bumaba po. Mula po 65, ngayon ay nasa 55 na lang talaga. 10 piso po yung binaba. Ano ba yung nangyari? Ano ba yung mga reasons, mga ka-agree? Dapat ba tayo magsaya o dapat ba tayong malungkot dahil sa mga pangyayaring ito? Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Hello world, hello Philippines, mga ka-agree natin buong Pilipinas. Isang magandang araw sa atin ngayon. Pag-usapan po natin ngayon yung current situation dito sa amin. Dito po sa amin iwan ko lang yung sa inyong area. Dito po sa Iloilo area po, tungkol po sa current na pricing or prices ng ating mga lakatan sa ngayon. Yung prices po bumaba po halos 10 piso 2 days ago lang. Ewan ko ba kung bababa pa siya o hindi na, kasi po dati ay unang mga binenta natin nakukuha pa sa 65 yung ating farm gate price. Ngayon po ay bumaba na sa 55. Sakit doon 10 piso ka agad yung binaba ng price. Pero okay pa rin po yun. Okay pa rin po yun kahit na bumaba ng ganun. Kahit pa bumaba hanggang 45, kaya pa rin yun sa lakatan. Kaya pa rin po dahil po sa nagiging experience po natin. Ano ba yung mga reasons? But ganun yung nangyari. Unang-una po kasing reason ay dito sa amin ay nagsama-sama na yung harvesting ng mga bagong tinanim at saka yung mga lumang saging na lakatan na itinanim rin dito dahil po sa gawa po yan ng tag-ulan. Yun po yung isang reason bakit ba bumaba yung presyo. Kasi pag dumating na po talaga yung tag-ulan, lahat po ng mga current na mga saging dito sa amin magbubunga na po yan. Sabay-sabay po yan. Pati po latundan, bumaba presyo. Pati po saba, bumaba po presyo. Yung latundan po natin, dati ay kukuha po yan 40, 35. Ngayon na lang ay 25 na lang yung kuha. Yung iba ay 20 na lang. Sa latundan po yun. Yung saba natin, dati ganun rin presyo. Ngayon baka nasa 15 na lang, 20 per kilo. Yung lakatan natin, may hano pa yan, may banat pa yan. Kahit na ganun yung presyohan, kasi po hindi rin yan magtatagal talaga. Maybe after 2 months, ibig sabihin papasok tayo ng July, August. Pagdating po ng September paakyat, babalik po yung presyo pag mag-iwasan na. Mag-iiwas na yung unang mga tinanim na mga luma compare po sa mga bagong itinanim. Another thing po ay ito yung pangalawang reason bakit nagpababa po talaga ng presyo. Pumasok po ang galing Mindanao dito sa amin. Dahil siguro sa natiktikan nila ba't ang ganda ng presyo dito. So pumasok yung galing Mindanao. Bulk po yun, barko po yun. Nakakahon po yan. Yan po, binagsak po dito sa amin dahil siguro sa presyo. Kaya po yan, magre-resulta po yan sa law of supply and demand. So talagang babagsak presyo kasi bibiglain yung merkado bibiglain yung market. Na yung ibig kong sabihin dati yung makikita mo lang 2, 3, ngayon bigla kang makakakita 20, 30 sa merkado, sa market, bibiglain yung mamimili. Kaya sabi ng iba, ang dami na yun dun, ba't mahal pa rin? Syempre, bababa yung presyo kasi nga nagmamatter po kasi talaga yung law of supply and demand. Kahit saang merkado, kahit saang market, yun po talaga, unless otherwise na lang po yung minamarket ay hindi po siya nasisira, hindi po siya gaya ng mga pagkain na nabubulok, hindi po siya masasabi nating perishable goods. Yun, kahit sabihin mo na matagal na yan dyan, huwag bumili, huwag, ganyan lang yan hindi naman masisira, gaya ng mga tawag
mga building construction materials o gaya ng mga pako, ay kahit hindi mo yan bibilin, magmula ngayon hanggang next year, pag 80 per kilo yung presyo yan, hindi yan bababa, tataas lang. Pero kasi yung mga binibenta natin, yung commodity natin, farm commodities po natin mga ka-agri, ay perishable goods, dyan nagmamatter kahit ano ay talagang bababa yung presyo pag malakas yung supply. So yun, hihina yung demand kasi sasabihin na lang ng mga taong pumupunta ng market, kahit saan ako lumingon, kasi nakikita ko yan dyan kahit saan ako lilingon, nakikita ko ganun syempre po, nag-uumay yung mata at isipan ng tao tungkol dyan, maghahanap ng iba na hindi mauumay yung isipan, yung taste buds, lahat na lang. Ganun po yung mga reason, yun po. At yun nga yung pinakamalaking reason na nagpababa ng presyo, yung supply po galing Mindanao mga ka-agri. So yun, sa ating mga kaibigan dyan sa Mindanao, Sarangani area, at saka sa mga kaibigan natin dyan, Tinaga Agri, saka kina Benji Puntimayor, ayan, sa mga iba nating mga kasamaan dati na naglalakatan, sila Sir Kalaman Hiron, yan po, mga kaibigan natin na dati yan sa nag-YouTube, na magaganda yung mga taniman ng lakatan. Hello po sa inyo dyan. At kahit saan ding area, palaging ganun yung reklamo dati. Mahal dito sa amin, mura na yan dyan. Pero ngayon, kahit ganito yung presyo dito, 55, alam ko, bababa rin yung presyo dyan sa kanila. Kasi nagsasabay-sabay na rin yung produkto dyan, yung produce dyan, yung supply dyan sa Mindanao area. Sigurado po, babagsak na rin presyo. Baka abutin na lang sila ng 30 na naman yan dyan. Noong isang buwan po kasi, narinig po natin umakyat yung presyohan dyan, umakyat na ng 45, 50 pa yata. Pero ngayon, pag ganito na po, magsasabay-sabay na po yung mga saging. Yan na naman problema. Pero dito po sa amin, hindi po yun magiging malaking problema dito sa amin. Sabi ko nga dito sa amin, kahit ano lang kami sa farm gate price na 40 pesos per kilo, walang problema pa rin po, malaking bagay pa rin po, malaking tulong pa rin po dito sa amin yan. Yung problema na rin yung isa, nagmamahal na rin yung mga farm inputs, gaya pa ng mga fertilizers at iba pa. Buti na lang yung dito sa atin mga ka-agri, hindi po ganun yung pinaka-approach natin dito, more on organic po kasi tayo, kaya yun, ano lang talaga, sakit ng katawan lang talaga, labor intensive po lang po kasi yung yung organic, yan po, hindi na naman nila mauubos yan. Yung manure dito magbubunga na, yun, parang wala na lang, baliwala na lang. Kahit hindi ka na maglagay ng abono dito, okay na. Ito itsura palabas na yung mga bunga, ganito yung itsura, yung dahon ganito pa rin kataba ganito pa rin kagin, palumabas na yung mga bunga. Yan po ay 9 hands. 9 hands po yan, masyadong mahahaba yung mga fingers niya. So ibig sabihin yan ay sobrang lalaki masyado. Kinapos yung plastic natin. Iwan ko lang kung magdudugtong tayo ng plastic, kasi minsan lang yan nangyayari. Itong tama lang sana isang plastikan Yung iba dito 8 hands. Sabi ko kahit mag-maintain lang sa 6, 7 hands, okay na Pero mostly po kasi ay nasa 7 hands. Ito po 8 hands. Ito yata ito sabi ko ayos na yun. So yun mga ka-agri, sana po ay nakapagbigay ng konting information sa inyo. Yung current pricing po ng lakatan dito sa ating location, Leon, Iloilo po ito. At sana po ay nakapagbigay pa rin ng encouragement sa mga gustong magtanim dyan. Huwag lang kasi mawala ng pag-asa, kasi ganyan talaga sa pag-agrikultura. Sasanay ka rin, tawag doon. Madaanan mo yung mababang presyo, madadaanan mo rin yung mataas na presyo. Yung importante lang kasi mayroon kang produce kasi, at ma-studyan mo talaga paano mo mapababa yung farm inputs mo para hindi ka po gagastos ng masyadong malaki. Yun yung mga problema ng mga iba nating mga kaibigan na mga nagtatanim ng lakatan, yung farm inputs, pati na po yung labor. Dito kasi sa atin, hindi pa tayo nagpa-labor ng tao, sa howling lang.
lahat sa pagtatanim, sa pagkakanal, sa paghuhukay, lahat. Solo-solo tong ginawa yan dito eh. Itong mga itinanim natin dito mga ka-agri. So hindi po ako masyadong napuruan sa labor. Syempre po binibigyan ko rin ng pricing yung everyday na labor ko dito. Kahit 100 per day lang eh, okay na sa akin yun. Papasok pa rin yun sa ating tinatawag na expenses. Wag po na gawin yung wala kayong bayad sa labor nyo. Pasok nyo po sa inyong mga tawag expenses, kasi pag hindi nyo ginawa at pinagawa nyo sa ibang tao, mas mahal pa yung babayaran nyo. Kasi yun po yung pag-agrikultura, gawin nating business. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang Agritechnics TV po. Yun po yung halos dalawa na pinakamalaking reason kung bakit bumagsak yung presyohan ng lakatan dito sa amin. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Bye bye na. God bless us. God bless the Filipino farmers all over the world.